Hindi alam ng estudyante kung ano ang pinag-uusapan ni Yomra, ngunit sinabi ng isa niyang kaibigan na mukha nga itong wand ni Harry Potter. Kinumpirma ni Yomra na ganun nga at bigla niyang pinalo ang estudyante gamit ito. Sa puntong yun, dapat ay naiintindihan na ng estudyante ang sitwasyon. Para sa kanyang mga ginawa, ang kanyang sentensya ay isang pagbugbog gamit ang Harry Potter's wand. Patuloy na pinapalo ni Yomra ang estudyante ng paulit-ulit gamit ang patpat. Nagsisigaw ang mga estudyante sa sakit habang binubugbog sila ni Yomra gamit ang patpat. Nabigla si Nung sa mga ginawa ng kanyang master, pati na rin ang iba, na nagulat sa nakakahiyang gawain na isinasagawa sa kanilang harapan. Kumikilos si Yomra na parang baliw habang ginagawa ito, na hindi nakakatulong sa kanyang kaso. Ngunit pagkatapos niyang matapos at magmukhang kamatis ang puwit ng estudyante, tinanong niya kung sapat na ba ang parusang yun upang magbago ang kanyang pag-uugali. Dapat na siyang magmuni-muni mula ngayon, kung hindi, babalik siya at muling bubugbugin ang estudyante gamit ang Harry Potter's wand. Biglang nagsimula ang bratty na babae na sumigaw habang ang mga patay ay umaakyat sa gusali sa pamamagitan ng pag-akyat sa isa't isa. Nag-iisip siya kung ano ang magagawa nila, ngunit tumayo si Jiwoo sa harap niya. Dapat silang lahat ay tumakbo pababa habang bibigyan niya sila ng sapat na oras upang makaalis. Tumanggi ang babae dahil maraming patay sa ibaba na naghihintay sa kanila. Kumpirma ni Jiwoo na lahat ng mga patay ay narito na, umaakyat, kaya dapat silang umalis habang may pagkakataon pa. Dahil dito, nagsimula silang mag-ayos ng kandado at sinabi ni Jiwoo kay Yomra na sumama na rin sa kanila, habang ipinapangako niyang aalagaan ang sitwasyon. Napansin ni Yomra na sa kanyang buhay, marami na siyang nakitang tao, ngunit wala pang katulad niya. Bakit siya tumutulong sa mga taong yun habang maaari naman niyang alagaan ang kanyang sarili? Ininsulto siya, ipinagwalang bahala, at nasaktan, ngunit siya pa rin ay nanganganib para protektahan sila. Sinampal siya ni Jiwoo sa ulo at sinabi na para sa isang bata, madami siyang sinasabi tungkol sa malalim na bagay. Ngunit dapat na siyang tumigil sa pagsasalita at bumaba rin dahil masyado nang mapanganib na manatili siya dito. Napansin ni Yomra na talagang hindi mahulaan si Jiwoo, ngunit dahil nandito na siya, hindi na kailangan pang mamatay ng walang kabuluhan ang babaeng ito. Sinubukan niyang ilabas ang kanyang teknik, ngunit pinigilan siya ng Jade Emperor at sinabi na huwag makialam at maghanap ng Teo. Tinanong niya kung paano niya masabi yun sa ganitong sitwasyon. Wala pang pakialam ang Jade Emperor kung mamatay man siya. Hindi siya dapat makialam. Nang mga oras na yun, ang mga estudyante ay nakatago na sa likod ng pinto at isinara ito. Ang isa sa kanila na binugbog ay nagsabi na siya ay malalapitan ng buhay. Hindi siya dapat tumawa sa harapan ni Yomra, mamamatay siya kasama ng walang silbi na babae. Sobrang naiinis na si Yomra at sinabi kay Nung na alagaan sila, na labis na masaya sa pagkakataong ito. Isa sa mga patay ay mabilis na tumalon papunta kay Yomra. Ngunit si Jiwoo ang tumalon sa kanya muna at protektahan siya, kahit na siya ay kinakagat muli at muli. Ngayon ay nalilito siya, bakit siya ginagawa ang lahat ng ito? Tinanong siya ni Jiwoo kung kailangan ba niya ng dahilan para protektahan ang mga tao. Hindi inaasahan ni Yomra ang sagot na yun at medyo naantig siya. Gayunpaman, patuloy na sinasabi ng Jade Emperor sa kanya na maghanap ng tao kahit na hindi niya alam kung saan hahanapin. Ang mga patay ay tila nagkakaroon ng kasayahan, at mga inosenteng tao tulad ng babae ay namamatay, ngunit siya ay nagtatangkang huminto sa kanya. Nauunawaan ni Yomra na ginagawa niya ito upang mapanatili ang mga alituntunin ng Diyos, na karamihan ay mabuti, ngunit dahil sa kanyang pagpapabeya, maraming tao ang nagdurusa. Kaya't hindi siya mananatili na walang pakialam habang ang mga walang kasalanan ay pinapahirapan. Susunugin niya ang lahat ng kasalanan at ililigtas ang babae na ito. Sa isang pagsabog, tinanggal niya ang lahat ng patay at sinabi kay Jiwoo na mayroon siyang pagkakataon sa trabaho para sa kanya. Siyempre, sinubukan ng Jade Emperor na pigilan siya, ngunit tumanggi si Yomra na makinig sa kanya at sinabi kay Jiwoo na ang kanyang sahod ay magiging malaki at magkakaroon din siya ng libreng insurance para sa lahat ng bagay. Maaari niyang kunin ang lahat ng bakasyon na kailangan niya at kapag siya ay magretiro, maaari siyang mag-reincarnate bilang mayamang anak na babae ng isang makapangyarihang tao. Sa katunayan, iniimbitahan siya na magtrabaho sa kanyang lugar. Nang bumagsak ang kamalayan ni Jiwoo, sinabi niyang magiging magandang trabaho yun. Nagulat si Year na mayroon pa siyang sapat na lakas at ibinaba siya. Tinatanong kung siya ay maayos, tinignan ni Jiwoo ang kanyang sugat at napansin kung gaano kalubha ang pagdurugo, kaya't huli na para sa kanya.
Marahil ay magkikita sila sa susunod na buhay. Hindi nais ni Yomra na hayaang mamatay siya matapos siyang imbitahan, kaya tinanggal niya ang kanyang hairband at ginamit ang underworld manifestation upang hilahin siya papunta sa isang puti at tahimik na mundo. Binanggit niya na siya ang unang tao na nakarating dito na buo ang katawan, ngunit gayunpaman, tinanggap niya siya sa unang underworld na ginawa niya ng personal. Gusto ni Jiwoo na ulitin niya ang sinabi niya dahil hindi siya makapaniwala na nasa literal na underworld siya. Ngunit pagkatapos maglakad-lakad, mukhang hindi lang ito isang trick sa isipan at halos wala na ang kanyang mga sugat. Nakita ito bilang pagkakataon, humiling siya na gawing empleyado siya, ngunit tinanong din niya ang pangalan ni Yomra dahil hindi pa niya ito alam. Sabi ni Yomra na hindi siya isang malaking tao, siya ang hari ng buong underworld, ngunit maaari siyang tawaging Yum. Marahil ay interesado pa rin siya sa kanya ngayon na alam na niya. Tiyak na nagulat si Jiwoo na siya ay nasa harapan ng hari ng underworld, hindi ito pangkaraniwang pangyayari, ngunit naaga siya mula dito ni Yomra na nagtanong kung ano ang pangalan niya. Sinabi niya ito, kaya't tinali ni Yomra ang kanyang hairband sa kanyang braso at sinabi na ngayon siya ay naging katulad ng mga Diyos, hindi siya tatanda at makakakita ng kanyang mga apo na lumalaki. Hindi siya mamamatay maliban sa mga mahal niya sa buhay, siya ay mabubuhay magpakailanman. Nagustuhan lamang ni Jiwoo na maganda ang band at kung ano ito. Gusto sanang sagutin ni Yum, ngunit dahil biglang naging pula ang langit, mukhang may paparating na isang tao. Kaya't iniisip niyang mas mabuting lumipat na sila. Ipinaliwanag ni Yomra kay Jiwoo na ang bagay sa kanyang kamay ay isang sinulid ng tadhana. Kung wala ito palagi, hindi siya makakaligtas dito, kahit kailan. Tinanong ni Jiwoo kung sila ay magkakahiwalay kung wala siya nito, at kinumpirma ni Yomra na sa isang paraan ay oo, dahil siya ay maaaring mapuputol ang kanyang ulo sa isang iglap. Sa huli, nagising siya pabalik sa normal na mundo kung saan ang isang kasamahan niya na nagngangalang Minho ay desperadong sinusubukang gisingin siya. Labis ang kasiyahan niya nang makita niyang bumangon siya dahil hindi talaga siya bumubuka ng mata. Patuloy na nagsasalita si Minho ngunit ang isipan ni Jiwoo ay nasa ibang lugar habang iniisip niya kung ang nangyari ay totoo o hindi. Tinanong niya kung paano siya nakarating dito habang tumatayo, at ipinaliwanag ni Minho na nakuha nila ang kanyang emergency signal at dahil sa kanya, walang nasaktan. Ngayon ay inaalagaan nila ang mga patay sa paligid ng lugar. Tanong ni Jiwoo tungkol sa mga estudyanteng pinuprotektahan niya at ipinaliwanag ni Minho na sila ay maayos, lahat sila ay nagtatago sa isang silid-aralan. Ngunit may kakaibang bagay tungkol sa kanila. Hindi niya maipaliwanag ng maayos ngunit may mga estudyante na parang may malagkit na likido sa kanilang katawan, na parang nilaplap sila ng isang malaking bagay. Nagulat siya nang marinig ito at alam ni Minho na tunog talagang kakaiba, ngunit habang patuloy na nagsasalita si Minho, tinitingnan ni Jiwoo ang kanyang kamay at iniisip si Yomra habang ang sinulid ng tadhana ay nasa kanyang kamay pa rin, nangangahulugang ang kanyang naranasan ay hindi isang panaginip. Habang pinag-iisipan niya kung ano ang gagawin, lumapit ang isang tao na nagngangalang Park at tinanong kung siya ay maayos. Sinabi ni Jiwoo na siya ay maayos at pinasalamatan siya para sa pag-aalala ngunit sinabi ni Park na huwag na siyang mag-alala, hindi siya magiging nag-aalala kung hindi dahil sa kakayahan niyang yun. Dagdag pa niya na hindi siya dapat malate sa trabaho bukas kahit sa lahat ng nangyari. Tulad ng dati, ibinaba ni Jiwoo ang kanyang ulo at nauunawaan. Lumapit si Minho at tinapak siya sa balikat, na hindi niya dapat seryosohin ang sinasabi ni Park, talagang nag-aalala siya sa kanya at dumating agad nang marinig niyang maaaring nasa panganib siya. Iniisip ni Jiwoo na dahil ito sa trabaho, ngunit nagdududa siya na iyon ang dahilan. Pagkatapos nito, sinamahan si Jiwoo sa isang taxi, at sinasabi ni Minho ang pamamaalam at umaasang makakakuha siya ng magandang pahinga sa taxi. Iniisip ni Jiwoo ang mga bata na kanyang nailigtas, nagagalak na sila ay ligtas, ngunit tinitingnan din ang sinulid ng tadhana at iniisip kung ano nga ba ang sinasabi ni Yomra na kung mawala ito, tapos na. Habang iniisip niya ito, biglang lumitaw si Nung sa kanyang tabi at nagsabi na siya ay nasa kontrata na ngayon sa ilalim ng lupa. Nagulat si Jiwoo ng husto at napatalon ng taxi, tinanong ng driver kung siya ay maayos. Pinaalis ni Jiwoo ang kanyang pag-uugali sa pamamagitan ng pagsasabi na nakita siya ng insekto, ngunit pagkatapos ay bamulong at tinanong ang kakaibang maliit na bola kung sino siya. Nagpakilala si Nung bilang tagapayo ni Yum, at tinanong ni Jiwoo kung ang ibang tao ay makakakita sa kanya. Kinumpirma ni Nung na ang mga normal na tao ay hindi siya makikita, ngunit nang subukan ni Jiwoo na gumamit ng magagalang na pananalita sa kanya, sinabi niya na ito ay nakakahiya, mas mabuti pang makipag-usap ng comfortable.
Nang maayos na ito, tinanong ni Jiwoo kung nasaan si Yomra at ipinaliwanag ni Nung na siya ay kasama ang mga estudyanteng kanyang hiniling, ngunit kung siya ay pumunta roon ng mag-isa, baka natapos na ang mga bastos na iyon. Naalala ni Jiwoo ang kakaibang pag-uugali ni Yomra noong pinarusahan ng estudyante kaya't sinabi niya sa driver na baguhin ang ruta. Sabi niya na babayaran niya ng doble ang pamasahe kung siya ay magmamadali. Sa isang hindi kinakailangang malaking gusali, nagtataka si Yomra kung gaano karaming segundo ang kailangan niya para pabagsakin ang estruktura. Nang makita ang isang lalaki na dumadaan sa self-opening na pinto, napansin ni Yomra na kakaiba ang kanilang pag-uugali habang papalapit siya sa salamin. Sinubukan ng lalaki na eye-warning siya na siya ay naglalakad sa isang literal na dingding ng salamin ngunit itinulak ni Yomra ng sobrang lakas na nag-crack ang salamin at kalaunan ay nabasag na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa gusali. Ang iba ay nagulat dahil walang makakagawa ng ganoon sa pinakamagandang kalidad ng salamin sa bansa. Nauunawaan ni Yomra kung bakit sila natatakot ngunit gusto ni Yomra na ipasagad ang mga makasalanan. Ang iba ay natural na tumakas nang makita siya. Ngunit isang kakaibang babae ang hindi gaanong naapektuhan sa kanyang pagdating. Sa halip, siya ay nasisiyahan na makita na siya ay puno ng enerhiya. Siya ba ay tunay na hari ng ilalim ng lupa? Nang makita ni Yomra siya, agad siyang tumingin sa babae na may naguguluhang ekspresyon. Ang kanyang tingin ay hindi tumagal ng matagal dahil agad siyang nag-teleport sa harapan ng babae nang walang sino man na makapansin na siya ay nawala, at nagsimulang titigan ang babae na may pagkalito. Ngayon na alam na niya na siya ang hari ng ilalim ng lupa, nagtatanong ang babae kung may problema ba. Itinuro ni Yomra ang babae at tinanong kung sino siya. Ang babae ay nagpapakilala na ang pangalan niya ay Buho at minsan siyang naninirahan sa ilalim ng lupa. Biglang pinutol ang kanyang pagbati ng isang pamilyar na tinig mula sa isang mangmang na bata na nagtanong sa ilang mga lalaki na medyo nag-aalinlangan kung nadala nila ang kanyang hinihingi. Kinumpirma nila, ngunit hindi ito magandang ideya. Ang bata ay hindi nagmamalasakit at nagsabi sa kanila na sumunod sila tulad ng nararapat. Napasaya si Yomra na madaling natagpuan ang bata at sinubukan niyang tumalon pababa, ngunit hinaranggan siya ni Bu at tinanong siya na makinig bago niya magpasya na pasabugin ang lugar. Tinanong ni Bu kung mahalaga ba talagang parusahan ang bata ngayon. Sinabi ni Yomra na napakahalaga nito kahit na hindi mo naiintindihan. Ang mga hukom at pulis ng mundong ito ay maaaring magbingi-bingihan sa mga kamalian ng tao. Alam niyang karamihan sa kanila ay makasarili at korap. Baka nga nila baliwalain ang mga bagay bilang hindi mahalaga, ngunit hindi niya maaring hayaang makalusot ang isang ganitong bagay. Bilang hari ng ilalim ng lupa, kailangan niyang palaging parusahan ang isang makasalanan. Maraming tao ang nagdusa dahil sa batang ito, kaya't titiyakin niyang ang kanyang parusa ay naaayon sa kanyang mga aksyon. Si Bu ay nagulat sa kanyang mga salita at pinayagan siyang umalis. Agad na nag-teleport si Yomra sa harapan ng estudyante na ang estudyante ay nabigla nang makita si Yomra na buhay, kahit na iniwan siya sa bubong na puno ng mga patay. Ngunit sinasabi ni Yomra sa kanya na hindi ito makakabuti sa kanya. Napansin din niya na hindi nagmuni-muni ang estudyante sa kanyang mga aksyon, kaya't muli siyang pagbubuhusan ng Harry Potter. Si Bu ay nagtaka kung tama ba ang narinig niya, ngunit agad na humingi ng tawad ang estudyante sa lupa at nagmamakaawa sa kanya na huwag gawin ito. Nakakuha ng kontrol ang mga empleyado sa mga gwardya ng seguridad na sa hindi malamang dahilan ay hindi nasa entrada ng gusali at ipinadala sila kay Yomra. Sila ay malapit nang ipadala sa impyerno, ngunit si Bu ay umangat ng kamay at sinabi sa kanila na iwan si Yomra dahil hindi siya isang kaaway. Agad na umatras ang mga gwardya at si Yomra ay nagulat sa lakas ng kapangyarihan ng babae sa lugar na ito. Mukhang siya ay isang mahusay na leader, ngunit sino siya? Ang estudyante na tinatawag ding Young Master ay nagsimulang tumakbo palayo nang makita ang pagkakataon. Na-irritate si Yomra ngunit isa sa mga bodyguard ng Young Master ang humarang sa kanya. Ang taong yun ay anak ni Chairman Kung. Tinanong ni Yomra kung bakit ito mahalaga, at ang bodyguard ay ipinaliwanag na ang ama ng batang yun ay ang chairman ng Kong's Own Group, ang pangatlong pinakamalaking conglomerate sa buong Korea. Siya ay may higit na impluwensya sa mundo ng negosyo kaysa sa sinuman. Ngunit tinanong ni Yomra ulit kung bakit ito mahalaga, dahil mukhang hindi naiintindihan ng bodyguard ang laki ng pagkakaiba. Ang malaking bodyguard ay humawak kay Yomra at sinubukang ihagis siya sa dingding, ngunit hindi makalapit man lang si Yomra. Desperado siyang nagsisikap na pabagsakin siya, ngunit kahit na sa dami ng puwersa na inilalagay niya, hindi gumagalaw si Yomra.
Tinanong ni Yomra kung talaga bang gusto ng bodyguard na tingnan ang bata sa mas magandang paraan dahil siya ay anak ng mataas na uri ng tao. Tinawag ni Yomra ang bodyguard na bobo at sinabi na ang pera ay hindi katumbas ng kapangyarihan, kaya't dapat niyang itigil ang pagbibitiw ng walang kwentang salita at bumalik sa kanyang pwesto. Iniisip ng bodyguard na okay lang na gumawa ng krimen dahil may kapangyarihan siya. Ito ay katulad ng pagbawas ng sentensya kapag ang isang tao ay itinuturing na pisikal o mental na mahina, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito ang ganitong uri ng mundo, bagaman malamang na hindi niya ito maiintindihan. Sinabi ng bodyguard na huwag mag-isip na makaalis siya dahil hindi siya ang nag-iisang may ganitong kapangyarihan. Pinunit niya ang kanyang shirt at bago ko kailangang eye-sensor ang buong video, binago niya ang kanyang katawan sa bakal gamit ang kakayahang tinatawag na The Iron Fist, na nagpapahintulot sa kanya na gumalaw ng mas mabilis at magpatama ng isang malakas na suntok kay Yomra. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na tumuloy pa at hampasin si Yomra ng sobrang lakas na napalipad siya. Naniniwala ang bodyguard na nanalo siya at nagsimulang ipakita ang kanyang kakayahan sa walang sinuman dahil sa kanyang maliit na ego. Ngunit sinasabi ni Bo na sayang dahil bukod sa pagiging ganap na talunan, bobo rin siya. O, dapat din niyang tingnan ang likod niya. Sa puntong yun, biglang nag-teleport si Yomra sa likod ng bodyguard at sinabi na siya ngayon ay naging isang makasalanan. Ang bodyguard ay may oras na lumingon at makita ang isang suntok na papalapit sa kanya, na tumama sa kanya, ngunit napansin ni Yomra na siya ay mas matibay kaysa sa kanyang inaasahan. Tinanong ng bodyguard kung paano siya makakatayo pagkatapos ng ginawa niya sa kanya, ngunit kahit na ganon, hindi siya papayag na makatayo ulit si Yomra. Sinubukan niyang hampasin si Yomra ng lahat ng mayroon siya, ngunit madali lang na naiwasan ni Yomra ang lahat ng kanyang mga atake at nagtaka kung bakit siya ay nakasuot ng shroud. Ang mga tao talaga ay mahusay sa paggawa ng mga pinakakakaibang bagay. Nagkaroon ng sapat na si Yomra sa taong ito, sinipa niya ang bodyguard sa mukha at pagkatapos ay umikot para maglunsad ng flying kick sa pangit na mukha ng bodyguard. Sa wakas, umabot siya sa isang paghatol para sa kanyang unang parusa. Kailangan niyang mabuhay sa suntok na ito, na hindi niya inirerekomenda na labanan, dahil baka magtapos siya na may nabaling leeg. Napagtanto ng bodyguard na siya ay talo sa lahat ng aspeto laban sa taong ito, maging sa lakas o bilis. Ano siya? Isang bagay na maaari niyang maunawaan ay hindi ito tao. Ang pag-atake ay nagdulot sa ulo ng bodyguard na pumunta sa lupa na parang ostrich. Hindi inaasahan ni Bu ang anumang mas mababa mula kay Yomra, ngunit parang may nagbago, na siya ay mas mahina kaysa dati. Bigla niyang tinawag ang pangalan niya at tinanong kung bakit nagsusuot ng shroud ang mga tao, dahil ang mga ito ay mga damit ng mga namatay at hindi para sa mga mortal. Sinabi ni Bu na huwag mag-alala masyado, ito ay isang uri ng proteksyon para sa lahat. Mahigit 20 taon na mula nang dumating ang mga namatay sa mundong ito, at sa simula, ang mga tao ay talaga namang nahirapan na protektahan ang kanilang sarili. Tinanong ni Yomra kung hindi ba nila kayang makipaglaban ng walang shroud, kaya't ipinaliwanag ni Bu na ang mga tao ay mas mahina kaysa sa mga namatay. Kapag tumawid sila sa ilog ng Styx, kinakalat nila ang mga halimaw at tumatakbo ng daan-daang taon upang maiwasan ang pagiging durog. Ang iba ay nagtatanim gamit ang mga bigat na hindi kayang iangat ng sinumang tao.